Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, eksakto en punto, alas 6. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Kapit bayan, kapit! Halos 8 milyong customer po ng Meralco ang makakaranas ng electric shock. Electric shock. Greg, alam mo ba yung electric shock? Dahil tataas po ng higit 2 piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, tumaas ng 2.15 kada kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charge. Dahil dito, nasa 11.60 per kilowatt hour na ngayon ang singil sa kuryente mula sa dating 9.45 noong June. Paliwanag ng Meralco, tumaas na ng 6 pesos and 64 centavos per kilowatt hour ang singilan sa wholesale electricity spot market ngayong Hulyo dahil pumasok na ang utay-utay na singil ng ERC bukod sa nagmahal na rin ang singil ng kuryente ng mga independent power producers. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets Hi. in the border fires in the heart. Magandang morning. And you know you never come. Magandang umaga, bayan! Mills past the sky. Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Home comes a toll Malapit na. Malapit na birthday ni Kumbachero. with a red ride. July 19, 2024. Birthday ni Kumbachero. Wala ba tayo dyan? Nakauwi ka na ba, Kumbachero? You win. Tell you the truth. Marami nang nakakamiss sa iyo. And speaking of birthday, today is July 16, You win. 2024. Ngayon po ay birthday ni mayor namin dito, ang mayor ng Star City, si Lakay Deo Macalma. Kaya kung wala naman po kayong lakad, kung wala naman po kayong lakad, ay nangungumbida po si Lakay Deo Macalma. Ito po, mamayang gabi po ito. Lahat po kayo na nakikinig po sa amin, nangungumbida po si Lakay Deo Macalma mamayang gabi, alas 7 po ito, alas 7, kahit mga hanggang alas 7:30, lahat ng nakakarinig po ngayon, alas 7:30 ng gabi, Philippine time, sabay-sabay po tayong kumain sa kanya-kanyang tahanan. Okay? Isama niyo po ang inyong mga pamilya. Sabihin niyo, itong ating hapunan na ito
ay bilang pagdiriwang sa birthday ni Mayor Deo Macalma ng Star City. You don't have Si Mother, ikot-ikot na matay. Nangumbida pa? Paano mangungumbida? Ilocano yun. Hindi. Iba yan. Lakay Deo Macalma namin yan. Iba yung lakay namin. Ngayon nga lang ang alam ko, Mother, nagpabili na ba? Hindi yung seafoods. Almusal lang. Pakakainin ba akong seafood sa almusal? Almusal lang. Happy na ako sa almusal. Yung bang habang nagpo-programa tayo dito, pahigop-higop ako sa masarap at mamahaling kapeng Batangas. At pagkatapos may maduming pandesal, di ba? May maduming pandesal na kailangan mo pang hugasan. Huhugasan mo sa kape. Para maging malinis. Ay, kumusta po kayo? Pandesal na may kesong puti? Saan? Meron ka ba yan? Wala pala puro kwentuhan pala tayo dito Ang bihirang pati. So, ginugutom nyo yung mga sarili natin Sana po ay okay lang po kayo mga kababayan. At thank you so much sa mga nakiselebrate sa ika-85 anibersaryo ng DZRH kahapon. Kahapon po yan, kaya marami tayong mga bisita. Somehow, parang preempted ang ating regular programming at in-accommodate po natin ang ating mga bisita na who took their time to come over and to grace our anniversary dito po sa ating studio. Sila kayo, dinaya ako Dinaya ako nila kay ako lang ang pinaakyat doon sa studio naming bagong-bago na amoy pintura pa doon sa third floor. Third floor ba yun, Bill? Third floor yun palibasa, alam nyo naman, ako batang-bata pa ako. Wala akong problema sa pag-akyat. Sila kay hindi umakyat. It's unfair. It's unfair. Kung sabi ko nga kay Bill, kay Norman, pwede naman palang doon na lang sa studio Pero okay lang, at least ay ating naipakita namin sa inyo ang kagandahan ng aming studio sa mga special occasions. At antindi talaga nitong si Attorney Reds saka si Boss Junic daw at si Boss Jomay, nagpa-cater pa doon. Masarap ba yung kinain nyo? Ang tagal mong sumagot, Ivan Dapat siguro matikman mo ang catering ng Katonyings para hindi ka matagal sumagot. Ayun, ayos! Ang dami po nating mga balitang sinusubaybayan ngayon. Eto, medyo hindi maganda yung pambungad natin, pero meron din po tayong good news dahil today, at exactly 6 in the morning, ay meron po tayong rollback sa presyo ng mga petroleum products. Magkano yun, Ivan, yung rollback? Mahigit piso sa kerosene at saka sa diesel at halos piso. Halos piso ba doon sa gasolina? Not bad, Ito, 95, mali pala. Yung diesel pala ay 95 centavos, ang gasolina 60. Ayun. At yung kerosene lang pala ang mahigit piso. Yung 1.15. Yun na importante. Basta merong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, okay na sa atin yan. Kailangan magkaroon ng trend. Next week uli, okay na sa atin yan. Basta tuloy-tuloy lang. Para makabawi naman tayo sa nakaraang oil price hike, series of oil price increases. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing. Uy, dun sa mga estudyante natin na baka gustong-gusto nyo nang pumasok, namimiss nyo na ba ang pagpasok sa school? No problem, dahil inilabas na po ng DepEd ang mga schedule of activities para po sa school year 2024-2025. Ang school year po ay magsisimula sa July 29. July 29. Malapit na. Oo, baka akala nyo ilang tumbling na lang yan, pasok ka na. Anong petsa ngayon? Ngayon po ay July 16. Ibig sabihin wala nang 2 linggo to.
Samantalahin nyo na mga bata, ang pagtulog ng mahaba-haba. Huwag kayong masyadong nagpupuyat. Get it on. Yan yung sinasabi sa amin ng mga nanay namin nung araw pagka kahapon matutulog ka, tatakas ka pa, no? Ayaw mo matulog. Pero ngayong matatanda na tayo, hanap tayo ng pagkakataon para matulog. See? So that's the wisdom nung ating mga magulang sa kapipilit sa atin na matulog tayo. Sulit natin ang ating panahon para po makagawa ng tulog. Ibig sabihin tayo ay makapagpahinga. Ngayon, parang kulang pa ang 24 hours sa atin pong pagtatrabaho araw-araw sapagkat ang dami natin dapat na gawin. Well, yung iba naman happy na sa 8 hours na trabaho. Pagkatapos ng 8 hours plus 1 hour na break time, pagdating sa bahay, painom-inom na sa kapitbahay. Hindi po ganun Kung gusto nating umunlad ang ating buhay, isip ka ng isip, paano ba tayo gagawa ng paraan sa marangal na pamamaraan upang ang ating pamilya ay mabigyan natin ng maayos na kinabukasan. Parang kulang ang 24/7 sa bawat isang linggo. O mga bata, July 29, 2024, ang umpisa ng pasukan at ito ay magtatapos ng April 15. Ayan, April 15 next year. Teka muna, parang may kakaiba ngayong araw na to, no? July 16. Tama! Anniversary nga pala ng lindol ngayon. Anniversary ng lindol, July 16, 1990, yung napakalakas na lindol na tumama po sa Central Luzon. Kasama na po ang Nueva Ecija yan. Nasa Nueva Ecija ako noon 1990, July 16 na 1990. Kayo po ba? Nasaan po ba kayo noon? Naku, 7.8 magnitude ba yun? Intensity 7.8 yata Grabe po yung lindol na yun. No? May mga namatay po doon. Marami po yun. Ang totoo po noon, naging lalong prominente yung Richard Gordon nung araw yung Richard Gordon na mayor ng Olongapo, he was all over, sabi nga. At nung pong panahon na yon na lumindol, kung di ako nagkakamali ako po fourth year high school na yun Fourth year high school na, tama, fourth year high school. Nasa Nueva Ecija, doon ko lalong nakilala ang mga reporters ng DZRH. Kasi ang ginawa po ng mga local radio stations noon, ibig sabihin local, yung mga provincial radio stations, halimbawa sa Nueva Ecija, ay nag-hook up sa DZRH. Ganun katindi ang DZRH And isipin mo, July 15 pala, anniversary ng DZRH. July 16, kinabukasan, lumilindol. Kayod ang mga reporters ng DZRH. Talagang nandun where the action was. Ika nga. Ganun naman ang mga reporters ng DZRH. Makikita mo kung nasa. At pag pumikit ka, mai-imagine mo kung anong kalalagayan ng ating mga kababayan na nabiktima po ng lindol noon. Kaya ang DZRH, parte po talaga yan ng kasaysayan. But ang point naman natin, kaya ako kinukwento ngayon yun, yun matagal na yung malakas na lindol sa mga kalunsuran, Ang Metro Manila, tinamaan yan. Ang Baguio City, may mga gumuho. Ang Pangasinan, ang Cabanatuan yan, Nueva Ecija at iba pa. Ang dami pong naapektuhan yan. Hindi naman sa inihintay natin magkaroon, pero tayo po ay hindi handa. Hindi tayo naghahanda. Pag walang mga sariwa, wala tayong naaalala, walang lindol sa ibang lugar. Ganun Ibig sabihin, magaling lang tayo kung ano headline. Ayun, hindi naman kayo nag-iisa doon. Pati kami. Kung ano nasa headline, yun ang aming natututukan. We are equally guilty as charged. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Uy nga pala, bago lang po tayo mag-commercial para bigyan daan ng ACS Balita maya-maya ng konti, may paalala po ang ating birthday girl na si Dr. Chari Baleser. Dr. Chari, magandang morning, happy birthday. Meron po siyang paalala Ito po ay paalala. Ito, makinig po kayo, lalo na po yung may mga anak na dalaginding o mga bata pa. Ito po ay paalala
sa atin pong mga magulang na huwag po kayong papayag, lalo na kung kasama naman ninyo, na yung inyong mga anak ay gagamit ng public CR o public restroom, yung mga dalaginding ninyo, na sila lang mag-isa kung maaari ay may kasama. Opo, ulitin ko lang po, huwag kayong papayag na gagamit ng kasilyas, lalo na nga po sa mga pampublikong lugar, ang inyong anak nang walang kasama. Lalo yung mga 12 anyos na, yung mga teenager. Alam nyo kung bakit? Hindi lang pala dito sa Pilipinas, pati sa Amerika, dumadami po ang mga kaso na may mga nag-aabang na mga masasamang loob. Mother, narinig mo ba yon? Dumadamit pala yung mga kaso na yung isang dalagita ay papasok ng CR, siya lang mag-isa, wala siyang kamalay-malay, meron palang nag-aabang na lalaki dun sa loob. Manyakis. Di syempre, wala ka namang kalaban-laban, di ba? Wala ka namang kalaban-laban. Pati sa Amerika, meron pong mga ganyang insidente. Anong laban nung paslit, 13 years old, kung manyakis na walang yayang nandyan dyan sa loob. Kaya kung maaari, kahit na po extra effort sa atin, especially yung mga pumapasok sa mga pasensya na, meron pong mga stopovers, ano ba, may lakad kayong pamilya, naiihi yung anak mo, kayo namang ikaw tatay o nanay, nasa loob ka ng sasakyan mo, pinayagan mo yung anak mo, sige anak, mag-CR ka na dyan, hintayin na lang kita dito. Mag-extra effort na po kayo, samahan na po ninyo anak nyo, pwede may nakabantay dun sa labas habang siya nag-CR. Kasi may gano'n na po mga insidente. Ingatan po na, huwag natin payagan itong mga hayop na ito na magkaroon po ng opportunity na para po lapastanganin ng ating mga anak. Kumari, yung pag may kasama, mag-aalala yung iba na gumawa ng yung ibang mga masasama. Pag may kasama yung bibiktimahin nila, magdadalawang isip na gumawa ng masama. Samahan po natin. At eto pa, ito wag magtatampo itong mga nasa LGBT community. Ito kasi kwento ng isang babae. Yung bang meron palang ganito, nagpapanggap na LGBT, nagpapanggap na transgender, yung nagsusuot babae, mag-CCR, may nasa lubong daw siya mag-CCR, papasok no sa CR ng babae, alam naman yung lalaki, pero nakabihis babae. Siyempre, sasabihin nun, you are discriminating, sasabihin, di ba? You are discriminating. Bakit? Alam nyo naman ng LGBT, very powerful ang LGBT pagdating sa issue ng discrimination. Pero baka nga naman tama na magpundar na ng transgender CR. Magpundar na ng transgender CR kung talagang merong CR ng babae, may CR ng lalaki, may CR ng transgender. Bahala na kung ano man ang gustong itawag nung. Kasi meron po tayo mga kababaihan na nabibiktima po ng mga nagpapanggap na transgender, nung pala nagpaplano ng masama, papasok sa CR ng babae. Hindi po ba? Yun, nabanggit lang sa, tama yung paalala mo na yun, Doktora Chari Balicer, sa iyo pong pinaalala. Birthday mo kasi, happy birthday, Doktora Chari. Ayos. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jelam Tang. Lakyam Chap Kauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is... Kuya Mel Magno, magandang morning. Hindi ba sumasagot? Ang birang patis naman. Kumpatsero, sumagot ka daw.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw po ngayon ng Martes, July 16, 2024. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. OFW cash remittances sa sumipa ng higit 3% sa pagtatapos ng Mayo. Rollback sa produktong petrolyo umarangkada na. Senado, kumbinsido na nasa Pilipinas pa rin si suspended Mayor Alice Guo. Party List Representative Franz Castro, dating kongresista sa Turukampo, hinatulang guilty at makulong ng 6 na taon sa kasong child abuse. 3 sugatan sa banggaan ng truck at motorsiklo sa EDSA flyover, Quezon City. At babaeng nawawala sa QC natagpuan patay at nakagapos sa masukal na lugar sa Bae, Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Good news. Sa ating ACS Good News, sumipa sa higit $13 billion ang cash remittances na ipinadala sa pamamagitan ng banking system noong katapusan ng Mayo. Ito po mas mataas ng higit 3% mula sa katulad na panahon noong 2023 ng higit $12 billion. Sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ang bank transferred remittances ng 3.6% year-on-year. Sinabi ng BSP na ang paglaki ng cash remittances ay mula sa US, Saudi Arabia at Singapore na pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng remittances sa unang 5 buwan ng taon. Kaya pinsan dyan sa Amerika, laban tayo dyan. Laban tayo padala dyan. Ayun, maraming salamat po sa ating mga OFW, sa ating mga OFWs na nandiyan po sa amang panig ng mundo, sa ibayong dagat, at pati na rin po yung mga nandiyan, yung naging citizen o nag-migrate na sa ibang mga bansa pero nagpapadala pa rin dito sa kanilang mga kamag-anak. Napakalaking tulong po ng inyong pinapadala. Kayo po ang malaking biyaya sa ekonomiya ng Pilipinas para patuloy po tayong nakakaraos araw-araw. Flash Report. Flash Report. Meron tayong flash report mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Pansamantala munang hindi makapagpoproseso ng Overseas Employment Certificate OFW passes at OFW information ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng mga online at electronic system nito. Ito ay matapos mabiktima ang DMW ng ransomware attack. Agad naman umanong itong DMW nagsagawa agad ng preemptive measure sa pamamagitan ng Management Information Technology System nito. Ayon sa kagawaran, ginagawa nito ang lahat para hindi maapektuhan ng hindi na binanggit na cyber attack o ransomware attack ang datos ng kanilang mga overseas worker, katuwang ang Department of Information and Communications Technology. Kaya para doon sa mga OFW na kailangan ng OEC o OFW Pass, maaari silang magtungo ng personal sa DMW National Office, maging sa mga regional offices at extensions, habang yung mga OFW naman na kailangan ng kanilang information sheet ay maaaring mag-request sa email address ng DMW sapagkat maliban doon kaiba doon sa ibang online system, gumagana pa rin itong infosheet at dmw.gov.ph. Ulitin natin,
na biktima ng panibagong ransomware attack. Ito namang kagawaran sa migrant workers at isinara pansamantala ng DMW ang kanilang online systems para masiguro na walang maghilik na datos ng OFWs. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, 52, Edniel Parosa, 6:29 ng umaga. Na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agrein kayon, gising na. Good news! Umarangkada na ngayon ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng ilang kumpanya na langis, effective 6 in the morning, ngayon pong umaga, ay may bawas na 60 centavos ang bawat litro ng gasolina, 95 centavos sa diesel at 1.15 sa kerosene. Iniyak po ni Senador Risa Ontiveros na may koordinasyon ng Senado sa mga law enforcement agencies ng ibang mga bansa sakali mang nakalabas ng Pilipinas si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng bigong pagkakaaresto kay Guo ng Senate Sergeant-at-Arms sa farm nito sa Bamban Tarlac nitong weekend. Ayon kay Ontiveros, pwedeng humingi ng tulong ang Senado sa ibang mga bansa kung wala na sa Pilipinas ang mayora. Sa kabila nito, naniniwala ang senadora na nasa Pilipinas pa rin si Guo. Medyo natawa lang ako dun sa makikipag-coordinate sa, ano to, Mother? Nakikipag-coordinate sa ibang mga law enforcement agencies ng ibang bansa para kay Alice Guo. Ganun ba, Mother? Yun ba yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros? May koordinasyon na sa law enforcement agencies ng ibang bansa? Si Senator Chis Escudero nga mismo nagsabi eh. Ano sabi ni Senator Chis Escudero? Yung warrant of arrest na inisyu ng Senado is just to compel her to attend. Hindi iyon parusa. Hindi iyon parusa laban kay Mayor Alice Guo, and for that matter kahit na sino pa na inisyuhan ng arrest warrant ng Senado o ng legislative authority ng ating pamahalaan. Ito kasi para bagang magiging wanted law enforcement agency ibang bansa. Yun lang, naisip ko lang naman yun. Sabi naman ni Attorney Stephen David, kay Alice Guo, sumuko ka na kasi. Malamig naman doon sa Senado. Saka sabi ni Senator Chis Escudero, we will make your stay comfortable. Meron daw, pwede daw siyang mag-gadget doon. Pwede siya, kumbaga, and safe daw siya. I-ensure daw nila na safe si Mayor Alice Guo doon. Kaya tama din naman yun. Sumuko ka na, kaysa naman may mga ganito pang pronouncement na may coordination sa kung law enforcement agency na ibang bansa, halimbawa, Interpol, Interpol, NBI, KGB, Mossad, CIA, parang ganun. Samantalang ito ay arrest order pa lang naman para doon sa to compel her to appear. Maganda siguro may makausap din tayong abogado dito na objective, yung objective ba, Mother? Na hindi walang problema yung nagsulat, Mother. Kinukwento ko lang kung ano yung implikasyon nung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Yun lang. Hindi lang para kay Alice Guo, para sa iba pa. Kapag ka ba merong isang tao na pinapatawag ng Senado at arrest warrant, ano ba ang kalagayan niya? Pwede ba siyang i-shoot to kill? Ang birang patis. Mayor Alice Guo, sumuko ka na! Ganun sana. 6:33 ng umaga. Guilty sa kasong child abuse sina dating Bayan Muna Party List Representative Saturo Campo, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at iba pa. Batay sa inilabas na desisyon ng Regional Trial Court ng Tagum City, Davao del Norte, makukulong ang mga akusado ng 4 hanggang 9 na buwan
hanggang 6 na taon at 8 buwan. Ikinalugod naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang naturang desisyon at sinabing malaking tagumpay sa mga katutubo sa Talaingod, Davao del Norte na biktima ng pansasamantala at pang-aabuso ng mga rebeldeng komunista ang pasyang ito ng husgado. Pasensya na kayo at dadaldalan ko lang din uli ito, no? Kapag ka ang desisyon ng husgado, halimbawa kay Pastor Kibuloy, di ba? Kay Pastor Kibuloy, nag-issue po ng warrant of arrest ang husgado laban kay Pastor Kibuloy. Hindi, siyempre, sina Franz Castro, sila Risa Ontiveros, yan ang husgado. Matapang, nag-i-issue ng arrest warrant laban kay Kibuloy, kahit sino ka pa. Ayan. Ngayon, nung ang sinintensyahan naman sila Franz Castro, ano kaya sasabihin nila? Ano kaya sasabihin nila Franz Castro at saka ni Senator Risa Ontiveros? Hindi tama yan. Unfair ang husgado. Anak ka ng bakang dalaga. Talagang gano'n ang buhay. Ba't hindi naman sila nag-iisa doon, ano? Na talagang kung na tayo, ang tendency natin bilang mga tao, kapag ang naririnig natin ay hindi pabor sa atin, galit tayo. Pag pabor sa atin, tama. Ang galing mo, Judge. 6:35 na ng umaga. 3 ang sugatan matapos na magsalpukan ng 2 motorsiklo at 1 truck sa EDSA Santolan Flyover, Quezon City. Lumabas sa investigasyon na nagkabanggaan muna ang 2 motorsiklo bago na damay ang truck. Isinugod sa East Avenue Medical Center ang mga sugatang motorista. Samantala, sinagasa naman ng isang sports car ang hilera ng mga barriers sa EDSA busway. Ano kaya yung sports car? Sino kaya ang nakasakay doon? 6:36 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Halos naaaglas na at nakagapos ang katawan ng isang babae nang matagpuan sa masukal na lugar sa Bai, Laguna na unang iniulat na 1 buwan nang nawawala sa Quezon City. Ayon kay Police Major Rufy Taduyo, hepe ng Bai Police Station, nakipag-ugnayan sa kanilang NBI hinggil sa kaso ng nawawalang biktima mula pa noong June 20 sa Quezon City. Sinabi ni Taduyo na natagpuan ng NBI team ang biktima na nakagapos ang mga paa at ang bangkay ay tinapon sa dating tapunan ng basura at walang masyadong nakatira dahil liblib at masukal ang bahaging ito ng Barangay Santa Cruz, Bai, Laguna. Positibong kinilala ang bangkay ng kanyang pamilya at kaagad ipinakremate bago din nila sa Quezon City. Tama po yun. Ang bigkas po ng mga taga Bai, Laguna doon ay hindi naman Bai, Laguna. Yung Bai daw yun Bai. Pero pwede rin Bai. Pwede rin Bai, Laguna. Kaya ang tawag dyan sa Laguna Bay, Mother, ang tawag nila dyan yung mga taal na taga Laguna de Bai. Laguna de Bai, hindi Laguna de Bay. 6:37 na ng umaga. Susunod. Yun daw, DA, may magandang balita sa mga magsisibuyas. Dahil yung ban sa imported na sibuyas ay in-extend ng DA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37 ng umaga. Saan mang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:42 ng umaga. Balik-balita tayo. Pinalawig po ng Department of Agriculture ang ban sa imported na sibuyas hanggang sa susunod na buwan ng Agosto.
Nakakatakda sanang mapaso ang ban sa imported na sibuyas ngayong buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nananatiling mataas ang national inventory ng sibuyas kaya walang dahilan para mag-import. Iyon sana. Secretary Laurel, nadali mo. Ganun sana. Ayun sana. Sa kasalukuyan, sinabi ni Laurel na aabot sa 160,000 metric tons ang red onions, habang ang yellow onions ay aabot sa 12,000. Engineer Tony Nanggel, 12,000 metric tons hanggang sa katapusan ng buwan. Yan po ang tinatawag na proteksyon sa mga magsasaka natin ng sibuyas at iba pang agricultural crops. Kaya naman magagawa ng gobyerno yan kung may magandang storage. Ayun, doon napapasok yung investment ng storage facilities. Meron namang storage yung mga malalaking pribadong kumpanya, pero kung meron ding storage ang gobyerno, ayun sana. Yun ang importante. At speaking of importation, totoo ba yung Ivan, pakihanap mo nga yung balitang narinig ko kay Kuya Angel kanina. Sinasabi daw ng DA na mas mahal pa ang imported na bigas kesa sa local na bigas. Ganun naman pala ba't pa tayo mag-i-import? Ba't pa tayo mag-i-import ng pagkamahal-mahal? Hindi ba? Ganun naman pala. Di pagbutihan na lang ang kung gagastos ka din lang sa importation, tapos mas mahal din lang naman pala ang presyo nito sa merkado. Prioritize ang pagbili ng ating mga locally produced palay. Yun, ganun sana. Alas 6:44 ng umaga, tiniyak po ni General Nelson Morales, Commander ng Presidential Security Command, ang kaligtasan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nalalapit na zona sa Lunes. Ayon kay Morales, ito ang lagi niyang tinitiyak sa mga aktibidad na dinadaluhan ng Pangulong Marcos. Sa katunayan, nasa 1,400 na miyembro ng Presidential Security Command ang kanilang i-deploy sa zona. Bukod pa rito ang 22,000 PNP personnel at 2,700 na force multipliers. Pero, Mother, sa totoo lang, hindi dapat ibinabalita ito Ito. Kasi kung ikaw ang nagbabantay sa Pangulo at may papatay sa Pangulo, sasabihin mo may 12,000 dyan, you don't say that in public. Hindi ba? Hindi kayo nanonood ng Netflix Sa Netflix malalaman na natin to. Hindi sinasabi na, may na-interview na ba kayo, may napanood na ba kayo na taga-secret service na nagkukan? Kinukwento, binabantay namin. Dito sa pagpunta namin dito, meron kaming ganito karami. Meron kaming ganito. Hindi po yun. Pagka tungkol sa kaligtasan ng binabantay yung VIP, hindi ina-announce yun. Diba? Tandaan nyo, ang kaligtasan ng Pangulo ay kaligtasan ng bayan. Ang kalusugan ng Pangulo ay kalusugan ng bayan. Ang girlfriend ng Pangulo ay hindi pala kasama yun. Iba pala yun. Iba. Alas 6:46 ng umaga, todo na po ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa ikatlong zona ng Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 22. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, tutulong ang Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina at mga barangay officials sa Quezon City Police District para sa pagpapanatili sa kaayusan ng lungsod. Nabatid na nasa 6,500 pulis mula sa Quezon City Police District ang ipapakalat sa zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganun pa pala karami ang pulis sa Quezon City. 6,500 pala pulis sa Quezon City. Ba't namin mga naho-hold up pa dyan sa kung ganun karami pulis, Ayon sa alkalde, magdaragdag din ng traffic enforcers ang Transport and Management Department para pangasiwaan ang daloy ng trapiko sa mga lansangan sa Quezon City, lalo na sa may batasan area na pagdarausan ng SONA.
Nakauwi na po ng Pilipinas ang nasa 18 Pinoy seafarers nang sumadsad na barko sa South Africa dahil sa bagyo. Ayon sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration, nasagip ang mga tripulante sa tulong ng mga nakakita sa kanilang fishing vessels sa naturang lugar. Nang dumating sa NAIA Terminal 3 ang mga Pinoy seafarers, agad naman silang inassist ng OWA at binigyan ng food, financial at transport assistance. Samantala, inihahanda na rin ang pag-salvage o pag narinig nila yung salitang ito, baka akala negative. Inihahanda na rin po ang pag-salvage o pagsasalba pa. Kung ano pa makakayo doon, kung ano pang makakahoy doon sa sumadsad na barko. Ito na yung balita na nanatili pong mas mura ang retail price ng local rice kumpara sa mga imported na butil sa kabila ng pagpapatupad ng mas mababang taripa sa imported na bigas. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, ang retail price ng local well-milled rice ay umaabot lamang ngayon sa 45 pesos kada kilo, habang 51 pesos kada kilo ang imported well-milled rice. Alam niyo kung bakit mas importanteng tangkilikin natin yung lokal na bigas? Unang-una, lokal na produkto natin yun, atin yun. Pangalawa, ito mas mura. At pangatlo, bagong ani to. Yun ang importante, bagong ani yan. Kasi yung pong ini-import, kadalasan po dyan, hindi naman yan yung talagang kabago-bagong anit. Ang dami-dami namang namimili halimbawa sa Vietnam, saka sa Thailand, Pilipinas lang ba nag-aangkat yan? Hindi, marami pa po. Kaya mas masarap ang bigas natin kung tutuusin. Inihayag po ni Secretary ni Asek de Mesa na pati sa premium rice at special rice ay malaki rin ang pagkakaiba ng presyo. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang NFA sa pagbili ng palay sa kabila ng reklamo ng mga magsasaka sa 5 pesos per kilo na pagbaba sa presyo ng farm gate dahil sa EO 62. Hindi, yung mga magsasaka naman natin, kapag may mga subsidy na ang gobyerno sa lahat, sa binhi, sa binhi, sa fertilizer, sa pesticide, ultimo sa pagkiskis, pati sa tracer. Pagka naman nagawa na ng gobyerno ang papel niya sa lahat ng aspeto na yon, ang ibig sabihin nun, bababa significantly ang gastos mo sa production. Ang tawag doon, operational cost, OPEX. Pagka bumaba yung gastos o production cost ng palay, siguro naman kaya na nating ibenta ng mas mababa yung palay. Ba't kailangan ibenta ng mas mababa ang palay ng local farmers? Para mababa naman itong mabibili kapag bigas na. Ayun, doon na naman papasok ang ang gobyerno. Kayo na papasok kasi pag pumasok diyan yung trader, patay kang bata ka. Kahit murang binili sa magsasaka, mahal pa rin ang bili ni mother dito. Doon na papasok. Yun lang yun. At alam naman nila yun. Alam nyo yun. Sino ba hindi nakakaalam nun? Yun yung mga taga San Mariano East Elementary School sa San Antonio, Nueva Ecija. Alam yun. Di ba, ma'am? Alam nyo. At alam nyo yan. Alam nyo na gagawin nyo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna sa pangalan po ng humahabol. Mabalik na si Jerry Baha. ACS Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Yan. Magandang morning.
Ngayon po ay ika nga nasa spotlight ang Secret Service ng Amerika. In the Line of Fire. Napanood niyo ba yung pelikula na yon, In the Line of Fire, si Clint Eastwood? Medyo maidar ng Secret Service agent. Pero yung nangyari po kay Donald Trump dyan sa Pennsylvania, napipintasan po ang Secret Service dyan. Nung palang bago pa pumutok tong 20 anyos na si si Crook, bago pa pumutok, may mga nagsasabi na sa US Secret Service na, uy, merong kwando no, may naka-rifle. Hindi man lang pinansin ng Secret Service. Bira. Kung hindi pa pumutok, hindi pa. Ito, nakikita nyo na yan. Meron pong isang New York police detective na na-interview. Ito daw ginawa na, ito napapanood nyo na to. Ito daw pong ginawa ni Donald Trump na ito na hindi pa naman sigurado kung tapos na yung sniping nung assassin, 'di ba? Pinayagan nung Secret Service na gumanong-ganun pa to si Donald Trump. 'Di ba? Sabi ni Donald Trump, "Itabi mo, ako na." Alam niyo yung nakita niyo yung 'di ba nababakuran siya ng Secret Service? Ayan, nababakuran siya, halos mahihirapan tirahin ng sniper yan eh. Ayan, natatakpan siya eh. Nakita niyo, natatakpan. Sabi niya, abang mo, may nakatingin. Abang mo, itataas ko lang kamay ko. Ayan, open na open. Kung meron pang number 2 sniper diyan at inopen yung subject mo, yung binabantayan, todas yan, 'di ba? Kung nakita lang to ni yung pinapanood ko sa Netflix. Puro napapanood ko na sa Netflix. Bigyan mo lang ng awang si NBI Director Jimmy Santiago diyan, nung kapanahunan niya, yung asintado. Kahit gaano kalayo. Yung palang mga Chechen assassin, 1 kilometro. 1 kilometro, kayang-kaya. At hindi. Isipin nyo kung meron talagang dadali dito kay Donald Trump. Well, unang-una, yung unang putok na yan, kung asintado to si Crook, kung asintado, wala na tayong pinag-uusapan. Tapos na boxing. Hindi sa dulo ng tenga tatamaan yan. Hindi. Kaya nga may nagsasabi na para bagang may pinigalang si Donald Trump sa tenga niya para lumitaw yung dugo eh. Di ba? Iniisip nila parang scripted eh. Kaya lang naman naideklarang assassination attempt to dahil may assassin na nahuli o ay napatay at may nadamay pa nga isa, no? Sa punong time, kung katulad ni kumbatserong Jerry Bahat ang sniper diyan, ala-ala na lang yan si Donald Trump. Ala-ala na lang yan. Pero palibhasa talagang hindi naman sundalo, hindi rin naman talaga siguro bihasa yung 20 anyos lang, no? Nabubuli pa nga daw sa eskwelahan yung bata na yun eh. Kaya hindi naman napuruhan to si Donald Trump. Ulitin natin, nasa hot seat po ngayon ang Secret Service ng Amerika. Una, dun sa pagbabantay. Pero pangalawa, yung pinakita namin sa inyo na video na nailigtas na nga nailigtas na si Donald Trump eh. Okay na eh, no? Okay na eh. Teka. Ilabas mo, itabi mo. Itabi mo muna. Susungaw muna ako. Sumungaw na ganun tapos para lamang itaas yung kanyang kamao na ganyan. Kung pala yun, sabi ng mga bihasa dyan, no. That's a mortal sin pagdating po sa mga VIP security. Kapag lalo yung nag-umpisa na yung putukan, ang gagawin mo, saka meron daw dapat dyan na payong man lang eh. Yung payong na hindi tinatabla ng bala. Yung payong na hindi tinatabla ng bala. Dapat meron man lang kanyan. Ayun. Meron man lang bulletproof na payong na pampayong doon kay Presidente kay Donald Trump nung nagkaputukan na. Anyway,
Ba't ba tayo nakikialam? Ba't ba tayo nakikialam? Well, sa Amerika po, mga kababayan ngayon, ay meron na tayong development dahil itong si Donald Trump ay meron na pong napili na kanyang kandidato sa pagka-vice presidente. Ibig sabihin, ang kanya pong napiling katandem ay si Ohio Senator J.D. Vance. Hindi ba basketball player to? Si Jody Vance? ng Hinebra. Si J.D. Vance, ito pong si Ohio Senator J.D. Vance ang napili ni Donald Trump bilang kanyang running mate o vice presidential tandem dyan po sa Amerika, no? Sa Republican. At alam niyo naman po sa Amerika, kung po yan bundle Kapag ibinoto mo yung presidente, yun ding vice president, yun na rin ang panalo, no? At ang kagandahan din po sa Amerika, hindi spare tire lang ang vice president, di katulad dito sa atin. Ang vice president dito sa atin ay laging magang-magaan tuhod, yun lang. Tatanong nyo, bakit magang-magaan tuhod? Laging nakaluhod at nagdadasal na matepok na sana yung... Joke lang yun, ha? Joke lang yun. Baka seryosohin nyo yun, ha? Kasi, hindi ba, yung mga vice mayor daw, vice governor, vice president, ang laging ginagawa niya, nagdadasal na sana matepok na yung para sila naman ang maupo. Joke lang po yun. Dito sa atin, spare tire lang po ang vice president. Maliban na lang kung siya po'y itatalaga sa isang cabinet position ng presidente. Whereas sa Amerika, ang vice president ang siyang tumatayong presiding officer ng kanila pong Senado. So may trabaho po ang vice president doon. Sa ayaw at sa gusto ng presidente ng Amerika, the vice president of the republic is automatically designated as the presiding officer o parang Senate President dito po sa Pilipinas. Ayun, ganun sana. Tama na yan. Katunyeng, may commercial ka pa. Ang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. RH! Oy, magandang umaga pala kay Tatay Willie Koo na binabati po si kumbatsero ng happy birthday. At congrats din kay Attorney Joycel Panlilio na naitalaga bilang Agriculture Assistant Secretary. At congratulations din pala kay J-Lo, kay Kuyang Joseph Rudolph Lo. Itinalaga po siya bilang Acting President at Chief Executive Officer ng Food Terminal Incorporated o itong FTI. Congratulations sa mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan. At ito po yung bago lang tayo magbalita ng pangunahing balita. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang banner story po ngayon ng Philippine Daily Inquirer. Ito po si Casatur Ocampo, si Congresswoman Franz Castro at 11 pa ay hinatulan po ng Tagum City Regional Trial Court dyan sa Davao na guilty sa kaso pong child abuse. Nabanggit ko nga po kanina, siyempre, sino ba namang matutuwa sa kampo nila Congresswoman Franz Castro dito sa desisyon na to? Natural, sabihin nila, that's unfair. May nagmanipulate yan. Natatawa lang ako doon kapag kasi ganon. Very selective po ba? Selective ang katuwaan ng mga tao. Natutuwa sila kapag kay Kibuloy dahil gumagana ang ating judicial system dahil si Kibuloy ay pinapa-aresto ng husgado. Pero pag sila naman ang subject ito, hindi tama yan. Ang husgado ay naimpluwensyahan. Ganun talaga sa husgado. Ang desisyon ng husgado, it's either pabor sa iyo or hindi sang-ayon sa iyo. Yun lang po talaga ang husgado. So yan po ang isa sa mga headlines natin at ang NBI po ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-iimbestiga sa 1,200 na peking birth certificate doon. Katakot-takot.
yung mga late registration na yan, usong-uso, ang dami nang naging Pilipino dahil lang sa mga peking dokumento. At ito po, ang Meralco po ay nag-anunsyo ng mahigit 2 pisong dagdag sa bawat kilowatt hour sa presyo po ng kuryente, effective July. Ito pong itong susunod na bill na to, Mother, ano? Yung billing na natin na to yun, yung mahigit 2 piso. Naknambakan dalaga. Ganun talaga hindi naman Meralco ang gumagawa ng kuryente. Ang nagpamahal ng kuryente doon sa generation. Kaya gumawa tayo ng maraming kuryente. Pero hindi kuryente yung balita. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Singil sa kuryente, kasado na ngayong buwan. Investigasyon sa Pogo, ikinasa ng Kamara bukas. Tulong ng NBI at PNP hiningi ng Senado para matunton si suspended Mayor Alice Guo. Pagtugis kay Pastor Kibuloy, pinaigting pa ng PNP. 6 patay sa landslide at pagbaha sa Zamboanga City dahil sa matinding ulan na dala ng habagat. At 4 na BINI fans na biktima ng scammer sa Cebu City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. oras mo natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Na-scam ang 4 na binatilyong BINI fans sa Cebu City. Ayon kay Mabolo Police Major Romeo Kaakoy, nagtungo ang 4 sa The Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa Barangay Lahug para manood ng BINIverse concert. Pero pagdating nila sa hotel pasado alas 10 ng gabi, sinabihan silang sold out na ang ticket. Dito na may isang lalaki lumapit sa kanila at nag-alok ng pictorial kasama ang BINI members sa halagang 10,000 piso. Umayag ang 4 na fans at nagbayad ng tig 2,500 sa loob ng comfort room ng hotel. Nagpaalam na aalis ang lalaki para ayusin ang anyay pictorial, ngunit hindi na ito bumalik. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at tinutukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Arangkada na ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa mga iligal na pogo sa bansa bukas. Ayon kay Santa Rosa Representative Dan Fernandez, paunahing tututukan ng mababang kapulungan ang mga iligal na aktibidad na nauugnay sa mga hindi lisensyadong pogo sa bansa at hindi lamang ang kaso ni suspended Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng apela ni House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ng pogo, partikular ang mga krimen at mga taong nasa likod nito. Kabilang sa mga iimbestigahan sa pagdinig ang PAGCOR, NBI, DOJ, PAOK, the League of Cities of the Philippines at pati na ang mga mayor. Yun. Nagpapasaklolo na ang Senado sa PNP, NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan para matunton at maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, patuloy ang pagtugis sa alkalde kaya inirekomenda ang paghingi ng tulong mula sa Bureau of Immigration at iba pang government agencies. Tiwala naman ang Senado na nasa Pilipinas pa rin si Mayor Go dahil hindi ito makakalabas ng bansa bunsod ng inisyong hold departure order laban sa kanya. May hold departure order na ba yun? Mother, may hold departure order na ba si Mayor Go? Wala pa, husgado lang ang nag-i-issue ng hold departure order. Wala pa naman, ano? Baka watch list. Nasa watch list siguro. Yung may watch list order, alam nyo yung hold departure order, hindi sa legal terminology, hindi ginagamit yan. Watch list lang, watch list. Ang husgado lamang ang nakapaglalabas nun. 7:15 ng umaga, pinayuhan na rin ng isa sa mga abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na sumuko na siya sa Senado. Ayon kay Attorney Stephen David, nasa bansa pa ang alkalde at nagawa pa nilang makapag-meeting sa Zoom. Sinabi rin ni David na malabong makalabas ng bansa ang mayor dahil sa lookout bulletin. Iyon, lookout bulletin na ipinatutupad ng Bureau of Immigration. Una rito, nabigo ang Senate Sergeant at Arms na isilbi ang arrest warrant kay Go matapos na hindi nila matagpuan si Mayor Go sa address niya sa Tarlac, Bulacan at Valenzuela. Iniyak ni Senate President Chis Escudero na magiging ligtas sina suspended Bamban Mayor Alice Go at kanyang mga kasamahan oras na nasa kamay na sila ng Senado. Ito ang sinabi sa DZRH ni Escudero kasunod ng inilabas na arrest order laban sa kanila dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig. Ayon sa Pangulo ng Senado, inihahanda na nila ang detention facility para sa pagsuko ni Go o pagkakaaresto sa kanila ng Sergeant at Arms. Oo naman, ginagarantiyan ng Senado sa sino mga dadakpin para i-detain na sa Senado ang seguridad nino man, kabilang na siya. And ready ang Senado? Na-identify na namin ni General Angkan yung pagdedetainan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang iniiswa ng warrant of arrest ng Senado. Yan po ang tinig ni Senate President Chis Escudero habang nasa tarangkahan ng DZRH. Nabatid na nabigo ang Sergeant at Arms ng Senado na maaresto si Go sa kanyang address at tanging accountant lang nito na si Nancy Gamo ang naaresto. Alas 7:16 na ng umaga, mas pinaigting pa ng PNP ang kanilang pagsisikap para matunton at maaresto ang puganteng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, itinuturing nilang positive development ang pagkaaresto sa isa sa 6 na kapwa-akusado ni Kibuloy na si Pauline Canada. Nahulugan niya na tama ang natatanggap nilang mga impormasyon mula sa kanilang mga informant. Dagdag ni Fajardo, hindi tumitigil ang kanilang hotline sa pagtanggap ng napakaraming tip. Ngunit lahat daw ng ito ay sinasala upang hindi maligaw sa paghahanap. 7:17 ng umaga, may mahigit 2 pisong taas singil sa bayarin sa kuryente ngayong buwan. Sa abiso ng Meralco, magpapatupad sila ng 2 pesos and 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil para sa July billing. Kung kumukonsumo kayo ng nasa 200 kilowatt hour, katumbas na ito ng dagdag na 430 pesos sa inyong susunod na bayarin. Paliwanag ng Meralco, bunsod ito ng tumaas na generation charge dahil sa pagbabalik normal ng mga rate sa wholesale electricity spot market. Umakyat na sa 6 ang bilang ng patay dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng masamang panahon sa Zamboanga City. Tinukoy na rin ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 4 na nasawi na si Leonilo Moret, 47, at anak na si Justin, 10 taong gulang. Patay din si Micah Ortega, 27, at anak na si JM, 6 na taong gulang, habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng 2 iba pa. Umabot sa mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng flash flood at landslide mula sa 16 na barangay. Inaalam pa ng CDRRMO ang halaga ng pinsala na dulot ng kalamidad. Samantala, 2 po ang nasawi habang 60,000 na pamilya
ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, epekto po ng habagat. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa mga nasawi sa Northern Mindanao ay isang 47 years old na babae na natagpuan lumulutang sa Pulangi River sa Kabakan, North Cotabato. Ang ikalawa naman sa biktima ay mula sa Davao Region, ngunit sa kasalukuyan ay bineberipika pa ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay. Nasa higit 60,000 pamilya mula sa 300 barangay naman sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Socsargen at Barm ang apektado ng masamang kalagayan ng panahon na nagdulot ng mga pagbaha. Grabe yung ulan pala dyan sa Mindanao, ano? Gusto kaya ang lagay ng panahon ngayon dyan, yung ating mga kababayan na binabaha? Ito nga problema dito sa ating bansa, kapag tag-init, talaga namang tuyong-tuyo tayo. Kapag naman na panahon ng tag-ulan, ayan, yan po ang inaabot natin. Kaya tama yung naalala nyo, yung interview natin kay Administrator Gillian kahapon sa DZRH anniversary. Si NIA Administrator Eddie Gillian, ang ganda po nung sinabi niya na ang mga flood control projects ng pamahalaan ay itatie up na rin po sa irrigation. Ibig sabihin, ito pong mga flood control projects na ito ay magiging water management projects na. Ano? Hindi yung kapag panahon ng tag-ulan, pag panahon ng tag-ulan ay haharangin lang yung baha, diretso sa dagat yung tubig. Yung project ngayon ng gobyerno, pagka panahon ng tag-ulan, yung water control, yung flood control project, yun na mismo, iipunin yung tubig. Sila mag-iipon ng tubig para pag panahon naman ng tag-araw ay meron po tayong magagamit. Ano? At syempre, yung tubig po na maiipon, pwede rin po magamit sa mga komunidad. Susunod! Naalala niyo po yung ating kinukwento nung nakaraang araw, ang pagpanaw po ng sikat na sports commentator, sports aficionado na si Chino Trinidad. Nabigla po tayong lahat ton. 56 years old lamang bakit ba? Paano ba nangyari yun? Ano ba ang sanhi ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagpanaw, itong si Chino Trinidad? At papaanong tayo ay makaiiwas sakali pong meron tayong ganung karamdaman, paano tayo makaiiwas na lumala iyon? O kaya naman, kung wala pa tayong ganung karamdaman, paano naman mapiprevent na magkaroon tayo nito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 7:22 ng umaga. Sonita Berna at Jerry Baha, DZRH, Pangunahing balita. Nag-message dito sa atin si Kuyang Ricky Alipio, kaklase pala niya nung elementary, itong si Chino Trinidad sa St. John's Academy. Ayan, si Manolo Chino Trinidad, 56 years old. Nakikiramay din daw po siya kina Mami Fe at Daddy Rica Trinidad. Talaga namang nagkabiglaan. Maganda rin ang katawan nitong si Chino Trinidad di ba? So sabi nga natin, si Dr. Tony Liachon, actually siya mismo yung doktor ni Chino Trinidad. Dr. Tony, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Tunying, at sa lahat na nanonood at nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyo. Opo, Dr. Tony, bago po natin mabalitaan na pumanaw tong si Chino nung Sabado ng gabi, no? Opo, July 13. Meron po kayong mga conversation meron po kayong usapan na magkikita pa sana kayo bukas para sa kanyang face-to-face check-up sa inyo. Paki-share nyo nga po sa amin yung inyong usapan. Kami po ay hindi pa nagkikita at magkaibigan ho kami sa Facebook. Pinapanood niya yung mga vlogs ko sa health. At siya po ay nag-messenger sa akin at sabi niya po ay magpapa-executive check-up daw siya.
Do alam na naman natin na sa GMA News report na naman na ang kinamatay po niya ay heart attack. Detalyado naman po yun, kaya tayo po ay pakiramay. Gusto lang natin balik tanaw dun sa mga nangyari prior to that. Hindi pa po kami nagkikita, magkikita pa lang po. Ganun pala. Ganun pala, hindi pa pala kayo nagtatagpo, puro messenger lang conversation. Conversation. Una po ay pinadala niya po yung kanyang executive report. At siya sabi ko, Chino, meron ka bang mga karamdaman? Siya pala meron po siya diabetes, may hypertension siya. Siya naman ay aktibo. Kaya lang, nung mga nakaraang araw, mga 3 linggo, pag siya daw ay nag-exercise at naglalakad, ay sumasakit daw ang kanyang dibdib. At pag daw siya tigil ay nawawala. Kasama niya po yung kanyang may bahay na si Babs. So sabi niya, nabahala siya at nagmensahe at nilahad niya yung kanyang istorya. Kaya lang, nanonood din ako sa kanyang mga vlogs. Napansin ko meron siyang gout. May gout po siya na napamana daw po ng kanyang mga magulang. Ang mga pasyente kasi may gout po sa mga nakikinig ay isa pong historically, pag may gout po kayo, lalo na kung meron po kayo mga bukol-bukol, ang pangalan ho ay TOFI, yan ho ay associated with cardiovascular disorder. Ganun? Kaya po ay opo. Ang aking kapatid, si Lito, kung nakikinig ka, younger brother ko, ay may gout at may mga bukol-bukol. In fact, napa-opera ko. Yan ho, pag nakita ko yung mga ganyan, common sa lalaki yan, yan ay namamana. Usually, meron ho silang sakit. Yung aking kapatid ay may diabetes, may hypertension. Hindi ho umiinom si Sir Chino at hindi rin ho naninigarilyo. Kaya lang, genetically, pwede kayo magkaroon ng problemang ganito. So pinakita niya yung mga iniinom niyang gamot. Siya pala diabetic. Matagal na ba siyang diabetic? May hypertension. Kaya lang sabi ko, okay naman yung blood test niya, maganda, except na yung kanyang sugar ay kailangan i-control. At ang sabi ko sa kanya, mahirap po kasi online po Sabi niya, ay busy lang po ako, Doc. At sige, sabi ko, magkita tayong July 17. Medyo inayos ko lang po yung kanyang gamot. Pero nag-usap po kaming huli ay Friday. July 12. July 12 po yun. Tapos kausap ko rin naman ho si Babs. Actually nagulat ako, galing ako ng clinic nung Sabado. Nakatanggap po ako ng tawag kay Mrs. Trinidad. At si Chino daw ay nag-collapse daw sa Resort World. At apparently, na-revive naman at nakausap pa daw ho ni Ma'am Babs. At magkita na lang daw po sa emergency room ng San Juan de Dios. So, pinick up ko uli ang phone, kinakausap ko siya at saka yung doktor sa emergency room na napakaayos. Apparently, sa emergency room ay nag-arrest na siya at humigit na 20 minutes na nung tumawag ho siya. In-extend pa ho ng 50 minutes. At ang sabi ni Babs, nag-text ho sa akin, wala na po siya. So napakabilis ho at ang sabi ho sa akin ni Ma'am Babs ay parang panaginip laang po. So yun na lang po nung ako'y natulog na at kinamusta ko naman ho siya the next morning. So yun po ang istorya po noon at yan naman yung mga nasa pahayagan. Gusto ko lang lagyan ng context kung paano ho kami nagkilala at supposedly magkikita kami tomorrow mga noon time para repasuhin po yung kanyang executive check-up. Bakit po, Doc Tony? Tanong ko lang po. Nag-alala na po ba kayo dun sa kanyang kondisyon at base dun sa resulta niyan? Di ba may
kung executive check-up, malamang method de echo yan, mayroong ECG yan, stress test yan, ano, di ba? Ganon? Opo, medyo nag-alala po ako kasi though yung test ho niya sa stress test maayos, kaya lang po yung symptoms po na pag naglalakad ka ng kauntik at sumisikip ang dibdib nyo, yun po ay ominous sign na maaring mayroon kang coronary artery disease. So, dapat gumamit po kayo ng mas mataas na test. Maliban sa stress test, pwede po kayong thallium scan na mas mataas ang test or magpa-angiogram kung sa tingin mo po ay may problema. So, mahirap naman pong yun i-discuss sa online. Kailangan mo makausap po siya kasi hindi naman basta-basta. Ang sabi niya po, marami siyang meeting, marami siyang pangarap. Napakabait na tao po at nagbibiruan pa nga po kami. Ang sabi niya, sana po yung score ko daw sa laboratory ay hindi pang basketball. Sana ay pang golf. Mga ganun. Napakabait po. Saka ako po, sabi niya, I love you, Doc. At salamat po. Pasensya na po. Ako'y napaka-busy po. Magkita ho tayo Wednesday po. So yun ho yung board ho nung nangyaring ito. Yung sinasabi mo lang, Tunying, kung paano maiwasan. Ang tingin ko po mga kaibigan, i-profile nyo po ang sarili nyo kung kayo po ay at risk. Pag po kayo ay 50 pataas, meron kayong genetic history ng diabetes or hypertension, at kayo po ay under stress, hindi siya naninigarilyo, hindi siya umiinom, pero parang a little bit overweight po siya ng konti at maaaring may stress siya, kailangan po ay magpa-check up po kayo ng laboratory kasi po ang sakit na diabetes at cholesterol, hindi po nakikita po yan sa itsura. May mga tao hong payat pero alam nyo diabetic pala. Ang diabetes po kakabit po nun heart disease. So dapat po titingnan natin. Tapos meron tayong regular check-up. Tapos yung lifestyle natin dapat panghabang buhay na commitment po natin yan. Pero nag-uumpisa po yan sa pagtingin. May isa rin hong movie actress na namatay about 3 months ago, si Jacqueline Jose. Nagulat na lang tayo. Yan po ay nasabi rin nag-heart attack. So, nagugulat po tayo kasi pagpasok po natin ng edad 50, hindi na po tayo kasing lakas nung dati. Maring meron tayong mga sakit na hindi natin iniinda natin pero hindi natin napapacheck up sa doktor. Ito po si Doc Tony po, mga kababayan, kapag ka po nagkaka-message po kami, ang lagi niya sinasabi mag-ingat ako, magpa-check ako, dahil nga nagkakaedad na alam na alam ni Doc Tony, ako may diabetes ako. Tapos kahit papaano, pagka tumaas ang presyon ng dugo ko, mini-message ko si Doc Tony medyo hindi naman para mag-panic, kundi maging conscious, may conscious effort ka na lalo mong bantayan ang sarili mo. Doon po ba, Doc, yung sinasabi niyong pagka naglakad ka, na parang sumasakit yung dibdib mo, anong klaseng sakit ng dibdib ba yung tinutukoy niyo? Sa mga nakikinig po, ito po ay angina pectoris. Yan po ay, definition yan ay chest pain po dito po sa dibdib, precipitated by effort and relieved by rest. Ibig sabihin po, pag naglakad kayo ng konti at kayo po ay sumakit sa dibdib dito sa gitna at ay nawala po niyan pag nagpahinga kayo or kung meron po kayong nitroglycerin at nawala, yan po ay sign na meron kayong heart disease. Kaya kayo po ay magpakonsulta kaagad sa doktor, magpa-ECG. Kung normal ang ECG nyo, baka magawan po kayo ng test ng inyong doktor, stress test, echo, or thallium scan or even angiogram kaagad-agad po. Kasi any disease po related to the heart, biglaan po yan. Lalo na kung triggered by emotions or stress, lalo na ho yun, at wala kang pahinga, pwede po mangyari po sa ating lahat po yun. Opo. So kung halimbawa po ay nagpa-angiogram, makikita po ba doon kung ano dapat na gawin? Ano ba ang pangkaraniwang ginagawa? Halimbawa ay lumitaw sa mga ECG at angiogram yung mga problema.
Tama po yun. Ang una po kasi ECG. Pag normal po kasi yung ECG, nagpapa-stress test. Kaya lang po yung stress test, kung ikaw'y pagurin, baka hindi nyo po matapos. Kaya minsan hindi lumalabas doon yung tunay na picture. Oo. Kasi kung pagod ka na, sasabihin mo kasi doon sa nurse or sa doktor, pagod na po ako eh. So, hindi mo na push to the limits yung pasyente. Oo. So, iaangat mo siya sa susunod na test. Ang pangalan ay heart scan. At ang sasabihin mo ay kung positive po yun, diretso ka na sa coronary angiogram. So dalawa ho ang mangyayari. Kung kayo po ay may sakit po sa puso, na isa o dalawa lang ugat, maaring i-angioplasty, lagyan kayo na stent. Pero kung 3 pong ugat ang involved at kasama ang left main, kayo po ay ibabypass ka agad. Para sa ganun, kayo po ay matulungan. Yun po yung sinasabi natin. At kung yung chest pain nyo ay padalas ng padalas, kunyari ay nag-i-increase sa frequency, duration, and intensity araw-araw po at hindi nawawala, yun po ay isang ominous sign na maaari may heart disease. So, wag niyo pong ipawalang bahala at kaagad-agad magpa-check up sa doktor para mabigyan ho kayo ng lunas kaagad po. Last na lang po, Doc. Nababanggit natin lagi yung lifestyle, no? Kapag ang diabetes saka hypertension, magkabarkada pala yan. Magkatropa pala yan. Lagi silang magka-partner. Ano po ang dapat na gawin para po kahit na meron kang diabetes o kahit na ikaw ay hypertensive, magkaroon ka ng maayos-ayos na buhay, kasama mo yung pamilya mo at humaba-haba ang buhay mo? Ang napakagandang tanong yan, Tunying. At ako ay natutuwa at tatagal natin magkaibigan kahit diabetes ka. Pag nagpapacheck up ka, maayos ho yung inyong laboratory. Ang una pong masama po paninigarilyo at pag-inom ng alak. Si Sir Chino hindi po yun. Ikaw rin hindi po. Yun ang una. Pangalawa, dapat po kayo ay naglalakad araw-araw. Lumalabas ho sa pag-aaral sina Jimmy Carter, yung mahahabang buhay, ay sila pala ay malakad na tao. Ibig sabihin nag-exercise. Hindi kailangan kayo mag-gym kung hindi mobile. Number 2 po, dapat po kayo ay hindi mataba. Sorry po mga kaibigan. Kasi pag ho kayo mataba, meron hong sakit, ang pangalan metabolic syndrome. At usually, meron siya ng diabetes, may hypertension, taas ang cholesterol, at yan ang prone to heart disease. Po. Patlo, dapat ho yung inyong pong timbang titingnan ninyo. At ang bagong uso ngayon, at napanood natin ho yan sa Netflix, plant-based diet. Marami pong gulay po dapat ang kinukonsume nyo. At sa irang ho ng panahon natin na maraming junk food na dinideliver sa atin, at maraming matatamis, soft drinks, wag nyo pong gagawin yon kasi magkakasakit po kayo. Ngayon, ang sakit ho may sakit sa puso, sakit na po ng bata po at saka ng even mahirap kasi ang masasarap na pagkain nabibili na po ngayon ng ordinaryong tao. Kaya ang may sakit po ngayon ng lifestyle disease ay yung po mga bata at saka po yung mga mahihirap po kasi affordable po ang mga junk food. Sila pa naman po ang walang HMO card na pwede pong pang tustos tayo. Yung iba pong middle class, meron silang card na pwedeng gamitin at pwede ho sila makabili ng gamot. Yan ho ang paradox of life Kung sino po yung wala sa buhay, sila yung nagkakasakit. Kaya ingatan natin ang ating sarili sa pamamagitan ho ng prevention. Yun ho ang pinaka-the best ho niya. Yes, opo. Alam nyo, matagal na tayo magkaibigan, Doc. Laging yan ang lumalabas sa bibig ninyo. Mula pa na ipinapalaganap ninyo. Unahan natin bago magkasakit. Unahan natin, i-prevent natin yan kaysa mas maging problema pa sa inaharap. Meron po nag-message sa atin, si Kuya Arnold. Sabi niya, ang galing ni Doc Tony Liachon. Kung may 2 milyong nakikinig sa inyo ngayon, 1,000 pesos ang konsulta, ang check-up, 2 billion pesos na ang nalibre sa check-up ngayon. Kung ibig sabihin, ang dami po kasi naming natutunan dito po sa maikling usapan namin, Doc. The doctor is in, Doc Tony Liachon. Maraming salamat po. At gusto lang po namin sabihin na happy birthday po sa inyo. Happy birthday po, Doc Tony. Advance happy birthday po sa inyo.
Opo. Sa end of the month. Opo. Yeah, pinipilit natin Tunying kahit tayo ay senior na. Gusto ko umabot ng 90 eh. Opo. Kasi may dalawa na akong apo eh. Opo. Ang aking ginagawa Tunying, nagpupumilit na mabuhay hanggang 90 at inaalay ko to sa aking pamilya at sa aking dalawang apo. At para rin sa mga kaibigan ko, meron akong 5F para i-share sa inyo mga kaibigan. Opo. Yung unang F ay faith in God. Yan ang una. Pangalawa, family. Ialay nyo yung kalusugan nyo para sa kanila. 3, genuine friends, F. Tapos yung number 4 na F ay fitness. Ang fitness ay physical fitness, mental fitness, emotional fitness, spiritual fitness. Yan ho yung natutunan ko. At dapat focus lang kayo doon sa inyong dapat gawin. Huwag nyo nang gawin ang maraming bagay kasi may stress lang po kayo. Yun po yun. At ang panghuling F, 6, Pilipinas, mahal ko pong bansa natin at gagawin natin lifelong commitment po ito to prevent health disease para sa bayan. Dr. Tonilio Lachon, maraming salamat po at magandang umaga. Muli, happy birthday po sa inyo in advance. Thank you. Maraming salamat din, Tanying. Mabuhay po kayo. Si Dr. Tonilio Lachon, the doctor is in. Libreng konsultasyon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Oy, mga teacher, standby lang kayo. May good news ako sa inyo. Gusto nyo ba ng bonus? Ayan, hintayin nyo po ang susunod nating balita. At, nako, meron raw gustong magpakasal. Babae, gusto ng pakasalan ang kanyang boyfriend. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. 7:45. This time check is brought to you by Tinuguro po ng Department of Budget and Management sa mga pampublikong guro na ipagkakaloob ang kanilang performance-based bonus para sa taon 2023 at 2024. Ito ang tiniyak ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa pakikipagpulong sa Teachers Dignity Coalition. Patuloy ang pakikipagtulungan ng DBM sa Department of Education para ma-resolve ang issue sa implementasyon nito. Binuksan na po ang pinalawak na lounge Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 para sa mga overseas Filipino workers. Matatagpuan ang OFW lounge na ginastusan ng gobyerno ng 170.6 million malapit sa Gate 7 ng Paliparan. Ayon sa mga airport official, tiyak na mawiwili ang mga OFW sa amenities habang naghihintay ng kanilang nakatakdang flight. Si Sherwin Alfaro, standby lang yung mga taga-barangay Palanan. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Nandiyan sa Palanan ang ating malakas team. Wala pong nakahihigit sa batas. Yan po ang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año matapos hatulang guilty sina Party List Representative Franz Castro at dating Congressman Saturo Campos sa kasong child abuse. Sabi ni Año, hindi mahalaga ang kasikatan para mapanagot ang isang individual gaya ng mga kilalang pinuno ng mga progresibong grupo. Mahalagaan niya itong hakbang para tuluyan ng mahinto ang pang-aabuso sa mga minor de edad at indoctrination sa mga indigenous community. Ginawa ni Año ang pahayag matapos ang akusasyon na tinangay ni Castro ang 14 na minor de edad sa isang solidarity mission sa bayan ng Talaingod noong 2018. Ito rin po ang naging dahilan para sila'y makasuhan at sinintensyahan nga ng Davao o Tagum City Regional Trial Court hanggang 6 na taong pagkakakulong. Mamigay na tayo ng kwarta! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, happy 110th anniversary po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo.
Sa July 27, 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo. Happy anniversary po sa inyo. Lalo na po sa ating Executive Minister, si Brother Eduardo V. Manalo. Nasa Palanan, Makati, si RH6 Sherwin Alfaro at ang Malakas Team. Come in, Sherwin. Go, go, go! Yes, Anthony, yan, no, sakto na nandito ako sa may likuran nito nga kapilya ng Iglesia ni Cristo sa may Barangay Palanan. Yan, no? Dito yan sa Palanan sa Makati. At tiyempo naman, habang nagbibilad sa araw, na-tiyempoan natin itong si Tatay. Tatay, magandang umaga, pangalan nyo? Paul Lagunsad. Si Tatay Paul Lagunsad. Oo, Lagunsad. Ayaw, dati pala itong miyembro ng banda. Aba. Dati ako nagbabanda sa Olonga po. Bata pa ako. Kasi ang tindig nitong si Tatay, antikas para mga, 5'8"? 5 days ako. 5'8", tapos magtisuhin pa, matangos pa ilong. Ilan taon na? Stroke Ilan taon na? Dating band performer, gano'n sa mga combo. Oo, sa Olonga po. 75 na ako. Aba! Hindi halata, Tatay. Kunti lang sana. Kunti sana ako na-stroke. Okay pa sana katawan ko. Kaya lang, nung isang taon lang ako na-stroke. Ayos siya, makakabawi pa yan. Nakalakad, tas maayos yung kanyang salita. Tsaka parang wala akong nangyari sa inyo. Meron din, kaya lang, na medyo nahihilo talaga. Tsaka yung pakiramdam ko, yung maalon. Di bale, nakakapag-therapy siya kapag nakikinig siya sa DCRH. Oo, para siyang araw therapy. Yun yung ginagawa niya ngayon, araw therapy. Nagpapabilad sa araw. Kasama niya sa pagbibilad yung kanyang radyo. Yan. At sino paborito mga announcer sa DCRH? Anthony Calderno, siyempre, tsaka si Jerry Baha. Ayun. Sila dalawa lang. Nung araw, sa kabilang istasyon pa yan. Nagkikinggan ko na yan. Talagang diehard mo ko, Anthony. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay. Pagaling. Alam mo, siguro hindi ka pa pinapanganak. DCRH na ako. Basang DCRH ako. Oo. Mabuhay po. 10 years old pala ako. 1959, mga 1955, gano'n, no? 1956, DCRH na ako. Nasa pa yung DCRH na araw, sa top, tabi ng Hayalay, kung alam mo yon. Yung masagana building doon. Yan madalas kami doon. Dahil nag-aaral ako sa Mampuan noong araw, doon ako madalas mag-Hayalay. Dahil nakikinig kayo ng combo sa... Oo, nakikinig ako doon sa building na DCRH. Kung alam mo yung RD in the channel sa combo, yan ang paborito ko ng araw. Hindi pa uso-uso yung mga combo-combo. Talagang kami na na kami sa DCRH talaga. Talagang isinabuhay, Anthony, nitong si Tatay yung pakikinig na mula pagkabata, nakikinig ng radyo at pumupunta pa doon sa lumang istasyon ng DCRH na sa may Hayalay Building para makapanood ng combo na naging inspirasyon niya at paglaki niya, yun ang naging trabaho niya, nag-combo-combo. Pero ngayon, combo-combo rin ang premyo dahil meron kang 1,000 pesos sa prize. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Thank you, Tatay. Magpagaling po kayo. Thank you. Meron ka pang t-shirt at syempre, meron ka pang regalong grocery bag mula sa DCRH. Anthony, kakamustahin ko lang anak mo kung magaling na sana. Ay, magaling na Okay lang ba? Opo, magaling na. Follow up ko rin yung anak mo nung araw dahil siyempre, naawa ko sa mga ganung bata. Opo. Naku, sa awa po ng Panginoon Diyos, magaling na po si Zoe at salamat po, Tatay. Magpagaling din po kayo. Opo. Gagaling na si Tatay. Gagaling. Hawak na 1,000 pesos mga regalo. Thank you. Sa DCRH. Yan ang DCRH News. RH6 Sherwin Bata Alfaro. DCRH kauna-unan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Anthony. Thank you. Maraming salamat po kay Mr. Lagunsad. Alam mo, yun talaga, listener ng DCRH. Magandang morning at happy birthday kay Colonel Jovely Cabading.
Kabading, ayan. At General Diaz, very educational and informative daw yung panayam natin kay Dr. Tony Liachon. Nakalibre talaga tayo. Kuya Alex Flores, Kuyang, good morning. At magandang umaga rin kay General James Brillantes, 10 na mga nandyan sa San Miguel Corporation. At magandang morning din kay Asek Vigor D. Mendoza. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay. Buti nilang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.